5-9 and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo sa duty po natin palagi po mga ka-5-9. Okay, ang topic po natin ngayon is about po sa maraming tanong sa akin po ng mga security personnel or mag-start pa lang na sir, yung height ko po mababa lang po ako. Pwede po ba ako maging security guard? Okay, sa height po pag-usapan natin, isang malaking bentahe po talaga ang height sa pagiging isang security guard. Dati po kasi talaga nung before pa, way back for how many years from now, talagang very specific talaga ang height pagdating sa pagka-apply ng security guard. Kailangan talaga 5'7" pataas yan. Sa mga SG, pag LG naman 5 flat or 5'1", start na yan, pwede. Pero sa ngayon po kasi sobrang in demand na ang sa security industry na talagang kailangan ng ating mga establishment na maraming security guard. Kung minsan nagiging na lang yung pagkakaroon ng height. Kasi unang-una, hindi naman tayo mga katulad ng mga banyaga na sobrang tatangkad. Ang talagang tunay na labanan dito, yung tangkad ng utak. Okay, sige, sabihin natin nagkulang ka sa height. Pero pagdating sa kaalaman, sa knowledge, yan. Kaya during interview, dapat po talaga ibigay natin yung best natin kahit sabihin mong may height tayo. Ano na lang yan bonus na lang sa'yo na may height ka. Pero ang tinitingnan talaga ng interviewer or the company is yung knowledge mo, yung skill mo. Ano ba yung nalalaman mo? Ano yung kaalaman na meron ka? Yan po ang tinitingnan. Hindi na po yan na yung height mo. Kasi kung titingnan po natin, titimbangin kasi yan. Okay, sige, may height ka. Pag tinanong ka, hindi mo naman alam yung mga basic about security. So, mapapaisip pa rin yung interviewer or yung company. Kasi sabihin, may height nga ito, pero pag tinanong mo, napakasimple, hindi kayang sagutin. Paano mo i-depensa yung building or yung company kung saan ka naka-assign despite hindi mo kayang i-handle ng maayos yung mga tanong ng interviewer. Kaya po kung maliit po tayo mag-a-apply, iba kasi dati pagpasok pa lang sinusukat na yung height mo sa mga agency. Then pagka medyo mababa, hindi na interview Pero ngayon hindi na po. Talagang i-interview ka. Kasi ang titingnan dyan, yung iyong capacity ng kaalaman mo. Yun po yung dapat galingan. Kahit sabi mong maliit ka, huwag kang mawala ng pag-asa kung talagang desidido ka na maging security guard. Kasi kung ating reason lang, baka tayo mag-guard kasi madaling makapasok. Mabilis ang hindi po ganun. Once kayo nasa industriya na ng pagiging isang security guard, dyan yun na po mararanasan na hindi pala biro. Kasi mula akala mo kwartya lang. Pero yung responsibility, sobrang bigat po yan. Talagang sasabihin ko sa inyo, po yung mga aspiring na maging security guard, madali po ang maka-apply. Lalo na pag mga koloro mga agency, hindi naman po lahat kung talagang hindi nagbibigay ng tama, madali kang makapasok dyan, 500 ang 12 oras mo, tapos wala kang mga benefits, talagang saglit lang yan. Pero yung responsibility mo, the same lang po yan doon sa mga talagang nasa kalidad ng mga agency at may mga client na maayos. Kasi sobrang po yan, hindi biro, pare-parehas lang yan. Kaya bakit ka doon sa gusto mo na pipitsugin lang ng mga agency na nagbabayad lang ng ganito? Dapat huwag naman. Kasi yung kalidad mo ang titingnan, yung skill mo, ano ba yung nalalaman dito? Kasi kung naandun ka, sabihin lang, yan ang kapasidad mo, parang sayang naman. So wag po natin maging hindrance yung height. Dapat kung mababa tayo, hindi ito kasalanan Talagang ito yung binigay sa atin ng Lord, ito lang yung height natin. Ngayon, sige, kulang ako sa height. Pero ang utak ko matangkad sa height ko. Yan sabihin, marami kang alam, marunong ka. Pag in-interview ka, talaga naman, perfect mo ang 11 general orders. Natatanong ka about Code of Ethics, Code of Conduct, nasasagot mo sila. Siyempre, mapapaisip yan. Pagdating sa report writing, marunong ka. So, mapapaisip mo yung nag-interview, mas marunong ito, mas ito. Kasi, nangyayari sa akin, kasi pananghandle ng tao at tinitingnan ng client natin. Kahit naman ngayon, siyempre, pero ngayon, hindi na ako nagbibigay sa height. Pag in-interview ako yung security guard namin, pag nakita ko may knowledge ito, marunong ito. Hindi ko, ang height, na lang yan. Pag sinabing kasi, kulang ka sa height, sayang, marunong ka. Pero at the back of their mind, yung totoo nun, hindi ka marunong, kaya hindi ka tatanggapin. Sinabi lang yung height, para meron silang masabi siya na hindi ka mapahiya during the interview. Pero talagang, incapacity ng kaalaman, wala ka, negative ka. Kasi ang ilalaban po dito, hindi naman yung patangkadan pagdating ng problema paano mo i-handle yung sitwasyon
Kasi marami ako yung naging security guard kahit dati mga officer ko before, mga aniliit lang. Pero ang gagaling, ang officer ay black belter pa, pero maliliit. Pero mga officer sila, hindi tinanay yung height eh. Kasi tinanay yung kaalaman ng bato. Tapos si ESP graduate pa, ang galing-galing pang mag-handle ng tao. Talagang sa report writing, sobrang husay. So, sino pipili mo? Matangkad na walang alam o itong maliit na marunong maalam? Doon ka na siyempre sa maliit na maalam. Ano yung may matangkad eh? Hindi naman tayo dito maglo-long jump. Hindi naman tayo dito mga ano, di ba? Bentahin na po yun. Hindi natin minamaliit yung height. Kaya lang kasi yung iba nawawalan ng parang nawawala na sila ng pag-asa kasi mababa ako. Hindi lang wag po. Tingnan niyo yung kaalaman. Ano pa yung kalidad na meron? Ano ba yung skill? Kung pasok ang security, apply po tayo. Pag nag-interview, sabihin kasi kailangan namin dito. Siyempre, pag unahin na ganyan eh. Siyempre, hindi ka pakilala eh. Kailangan sa amin si 5'7", 5'6 ka lang eh. Hindi ka umabot sa sayang. Sagutin mo agad, sir. Kahit po ako sa alam ko po, sir, kulang ko sa height. Pero, sisiguraduhin ko sa inyo, sir, nung kaalaman ko, mas matangkad pa sa taas ko. I-try nyo lang, sir. Bigyan nyo ako ng chance, sir, na maka-apply sa inyo. Kasi gusto ko sa agency nyo dahil alam ko na talaga nagbibigay kayo ng tama, nagpapasweldo kayo ng tama, marunong kayong mag-handle ng tao, maayos po, based po sa mga nakakausap ko at sa kakilala ko na nag-refer sa akin. Kaya nag-try ako. Pero i-try mo lang sa kahit isang buwan lang. If ever talagang hindi pwede ako, sir, sa inyong trabaho, kung saan pwede, kusap ako, makaalis po sa inyo. Diba? So talagang dapat kailangan i-sell stock mo sila. Hindi yan pag nabala ka na, wala ka nang gagawin. Hindi, pag gusto mo, maraming paraan. Kaya yun yung pinakasusi, mag-aral po tayo, dagdagan yung ating kaalaman, huwag mapagod mag-aral, everyday mag-memorize. Kahit po nasa maayos tayong agency, dapat po, kasi nga po, ang learning is this a continuous process. Kaya huwag po dapat natin subuan. Ang height, ano lang po yan, ang pinaka way lang yan para talagang siyempre bentahin na, sabi ko nga po ano, pero hindi po yan talagang standard na tinitingnan ng mga company, kundi ano yung kaya mong iambag sa skill mo, sa kaalaman mo, hindi yung tangkad mo. Kaya po yung mga maliliit po dyan na kulang sa height, taasan nyo po ang utak ninyo, yung kaalaman ninyo, tatangkad pa yan sa inyong height, sigurado po magiging effective security guard po tayo. Marami pong salamat and God bless po sa ating lahat.